Hello, good afternoon po sa lahat sa mga kaamigo ko po. Good afternoon lagi po sa inyong lahat at mag-ingat sa sarili po dahil meron na naman akong bagong pasabog na balita. Siyempre, kaya na po ang mag-comment kung gaano kagandang balita ito dahil hotspot po itong balita ito, breaking news, dahil ito po yung mga controversial po itong balita regarding po sa napakaraming what they call project ng flood control po sa ating bayan po. So, kayo na po ang komento nito dahil maganda balita ito. Siyempre naman, kahit saan lugar na ating bayan ay Pilipinas ay napakaraming flood control po. So, ganyan, ganyan po napakaraming project na kapila po sa what they call flood control project sa atin ng bayan ng Pilipinas. So, pakinggan po natin ang balita nga ito. Doon sa Ito na po. provinces na yun. At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yun, is Cebu Province, 414 projects. Oh, napakarami po. Wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yun. Leyte, ba't ka napatingin sa akin, Senator Mix? Leyte, wala din po sa listahan. 262 projects. Senator ba, Mantarlak, kasama kaya okay lang naman? Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252 What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, equity. Logic, what is the logic? Wala sa blood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. Excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field. So whatever is the proposal. Naintindihan po natin yun. If it is process on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your Okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala dito. So I will ask you to name names later on. This is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, would be the projects that we implement, Your Honor. Ito yung, Mr. Secretary, ito yung Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong Phase 1 and Phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung Phase 3. Ang Phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit nakumpleto mo yung Phase 1 and Phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung Phase 3. Bakit ganito yung
hindi nakukomplete yung phase 3? Bakit hindi po niyo pagtunan ng pansin? Ito pa, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag ka yung ulan talaga pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako, hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Your project involves the interconnection of water tributaries in La Colina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukulekta yan para lamang padaanin doon sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River, isang medyo malaki-laking ano tawag doon? Malaki-laking pipes ang ilagay nyo para lahat ng ulan na yon madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari. It all starts actually dun po sa project implementing unit. At whoever is implementing the project, Your Honor, from the supervisor, the project engineer, accountant, and everybody, including the final payment, the final analysis, actually may pipirma ho kung sino yung pipirma, accountable for pipirma kung sino na nabayaran yung project na ghost project. Well, I am sure that many people actually will be involved in the process, Your Honor, and this is what we want to intend actually to find out in our investigations right now. According sa makapal na memo na to, from the central office all the way down to the DE, meron na silang quality control. So, my point, Sec, no, I don't know kung mahaba o maikli yung answer dito. Pero if you find the ghost, yung point na ni Senator Bram, grabe yung dami ng taong nakisama doon. But having said that, Sec, nakalagay dito sa memo nyo that the quality control should be submitted all the way up to the USEC. So lahat ng completed, meron ng report ang USEC. From the top, there are quality assurance units that the department would field in looking at some of. Hello, ito na po yung ating balita sa ngayon at sa akin na vlog po. Sana ay magustuhan po ninyo ang ginawa kong share na ito at sana ay mag-like po kayo. Don't forget po to like and to share. Siyempre, salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po sa sarili. God bless everyone. Thank you po. Bye-bye.